Minsan na raw nasadlak sa samot-saring issue at nabahira ng malungkot na balita ang serbisyong ibinibigay ng Rizal Medical Center. Pero ngayong taon, handa na raw silang ipakita sa publiko ang malaking pagbabago sa kanilang ospital. Pangkaraniwan na raw sa mga pampublikong pagamutan sa bansa ang ganitong mga eksena. Mga pasyenteng may dengue. Mga pasyenteng nakalinya at ilang oras na naghihintay bago malapatan ng lunas. Bagamat dinadagsa dahil sa libreng gamutan, usad pagong naman daw ang naibibigay na serbisyong medikal. Isa ang Rizal Medical Center sa halos 70 ospital na nasa ilalim ng Department of Health o DOH. At gaya ng ibang pampublikong pagamutan, minsan na rin itong nasadlak sa kontrobersiya. October 4, 2006, nabulabog ang buong ospital sa sunod-sunod na pagkamatay ng 9 na sanggol sa loob lamang ng 1 linggo. Ang itinuturong dahilan, neonatal sepsis. Isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng laganap na impeksyon ang isang sanggol na wala pang 1 buwang gulang, kung saan ang mikrobyo ay kumakalat sa kanyang bloodstream. Nag-imbestiga ang DOH noon during the time, nakita nila na parang nag-transfer from the mother to the newborn. But apparently, that was yung resulta ng investigasyon ng DOH. Ang nakita namin doon ay maybe yung facility namin noon hindi maganda. Na-break namin yung mga protocol about sterility. Aminado ang ospital, nahirapan silang tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga pasyente dahil umaabot noon sa 500 ang nagkokonsulta araw-araw. Kasi noon during that time, ang daming nanganganak dito sa amin, mga 30 to 35 deliveries per day. Kaya siguro mako-compromise mo din talaga yung quality. Lahat noon kasi pinabibili namin, mga gamit. Oh, ito, pe-prescribe na, bilhin nyo ito sa labas. Meron kami mga laboratory noon na simple na mga CBC, X-ray, wala kami. Makalipas ang 6 na taon, dumating ang pagbabagong hinihintay, hindi lang ng ospital, kundi pati na rin ng komunidad. Sa tulong ng Makati Medical Center Foundation o MMCF, nagkaroon ng kasunduan ng 2 ospital para isalba ang kondisyon ng Rizal Medical Center. Nagkaroon ng maraming problema and challenges in the past ang Rizal Medical Center, pero hindi nila tinago yun sa amin. Within less than an hour, pinakita nila yung financial statements nila, pinakita nila yung areas na pwede naming matulungan. And from there, we realized na pwedeng maging malaking impact ng partnership na to. Mula Hunyo hanggang Disyembre ng parehong taon, isinagawa ang training at workshop para sa mga empleyado. Nagbigay din ng MMCF ng medical equipment at furniture sa ospital. At matapos ang mahigit 1 taon, ginawad sa Rizal Medical Center ang ISO accreditation. Patunay ito na pasado ang ospital pagdating sa kalinisan at kalidad ng serbisyo. Ito na ngayon ang Rizal Medical Center. May mga bago at malilinis na silid at pasilidad. Kumpleto na sa mga laboratorio. At mas organisado ang serbisyong naibibigay sa humigit kumulang 400 pasyenteng sineserbisyohan kada araw. Punta na kami ni Doc sa emergency room ng Rizal Medical Center. Si Doc mismo nagsasabi, marumi, masikip. Pero ngayon pa lang makikita mo, sahig pa lang ang linis-linis na. Ito, nandito tayo ngayon sa emergency room ng aming ospital at ito isa sa mga very busy area. Hindi chaotic kahit puno at malinis, walang amoy. Mag-iisang buwan pa lang mula nang isilang ni Elaine ang kanyang 3 anak dito sa ospital. 10 taon na ang nakakaraan nang una siyang magsilang dito sa kasagsagan ng issue ng neonatal sepsis. Kasi sa isang bed, 2 kami. 2 kaming nanganak eh. Siyempre, mahirap na
Di ka makakilos ng maayos, di ka makabuelo ng maganda-gandang tulog. Marumi siya, yung tiles niya, malabo na, maalikabok, parang hindi minamap. Tapos mainit pa, walang aircon. Mga pader, parang kupas na yung pintura. Kaya masasabi kong hindi siya maganda, para hindi siya malinis. Ang sitwasyon ngayon, malayong-malayo na sa naunang serbisyong naibigay ng ospital sa kanya. Ngayong nanganak ako sa bunso ko, pakiramdam ko nasa private ako kasi yung paligid ko, pag titingnan ko, maayos, malinis, maganda na maluwang. Bunsod ng magandang resulta, plano ngayon ng Makati Medical Center Foundation na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Palakasin natin yung mga public hospitals, whether DOH hospital siya or a military hospital. Mas gaganda yung serbisyo, mas matutuwa yung mga pasyente, mas gagaling sila, and all of that will translate into a healthier Philippines. Samantala, isusunod ng Rizal Medical Center ang pagtatayo ng isang cancer at trauma center sa susunod na 2 taon upang lalong pagtibayin ang kanilang panatang patuloy na mabigyan ng maayos at dekalidad na serbisyo ang ating mga kababayan.